Welcome po muli sa ating kusina. For today's video guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng chocolate dream cake. Napakarami nang gumawa nito guys, pero i-share ko naman sa inyo yung aking version at yung aking recipe. Kaya huwag na nating patatagalin ito, tara umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay yung ating chocolate cake. I-sieve lang natin or sasalain lang natin yung ating mga dry ingredients dito sa ating mixing bowl. Isunod na rin natin yung ating cocoa powder. Yung ginamit ko pala dito guys, yung special dark. Mas maganda kasi kapag dark yung gagamitin natin dito guys, mas intense yung flavor niya. Pero kung wala naman kayong dark, pwede naman yung kahit anong brand naman yung gagamitin nyo. Ilagay na rin natin yung ating brown sugar. Mas maganda din kapag mix brown sugar at saka white yung gagamitin natin dito guys, para mas moist yung ating chocolate cake. Paghahaluin lang natin yung ating mga dry ingredients, then iset aside lang muna natin ito. Then dito naman sa ating isang bowl, ilagay lang natin or pagsasamahin lang din natin yung ating mga liquid ingredients. Yung ating egg, oil, at saka yung ating evaporated milk. Pwede rin pong fresh milk yung gagamitin nyo dito guys. Kailangan din po natin dito ng white vinegar. Pero kung wala naman kayong white vinegar, pwede naman yung lemon juice. Sunod na rin natin yung ating vanilla. Then, i-mix lang natin ito guys hanggang sa mag-well combine lang yung ating mga liquid. Then, ilagay na natin siya ngayon or ibuhos na natin siya dito sa ating dry ingredients. Then, dito rin sa pinaglagyan natin ng milk, naglagay ako dito ng 3/4 cup na hot water. Then, nilagyan ko siya ng 1 1/4 teaspoon ng coffee powder. Ito kasi yung guys magpapalabas ng pagka-chocolate flavor ng ating cake. Ayan, then i-mix na natin siya or ilagay na natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Then hahaluin lang natin ito guys hanggang sa wala na tayong nakikitang mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Huwag din po natin siyang i-overmix guys para hindi po magiging gummy yung texture ng ating cake. Smooth na yung ating mixture, ay ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Gumamit ako dito ng 7x3 na baking pan. Naglagay ako ng oil at saka baking paper. Then meron din po tayo dito ng 6x2 na tin can. Ayan, para ipapakita ko lang sa inyo yung sample guys, na pwede rin po natin siyang ibig dito sa ating tin can. Then iba kasi yung gagawin natin mamaya dito sa ating cake. And meron din po tayo dito ng 6 cupcakes. Then ito guys, inuna ko siyang kinuha sa oven kasi mas maliit siya compare dun sa ating 7x3 na baking pan. Kaya kinuha ko siya una dun sa ating oven para hindi po siya masunog. Then ayan na yung ating cupcake guys, napaka moist niya. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung texture niya sa loob. Ayan guys, napaka moist niya at napaka lambot ng ating cupcake. Ayan, dito sa recipe na ito guys, pwede kayong gumawa ng dalawang 7x3 na baking pan or isang 8 inches na round pan na medyo makapal. Then, ito kasi gumawa ako ng cupcake kasi request ito ng kids ko kasi pinangbabaon nila sa school. Kaya, nag-separate ako ng cupcakes. Tapos, ito yung sa tin can natin guys. May gagawin dito yung project na to next vlog natin. Then, ito na siya guys, yung ating 7x3 na baking pan. Ayan, napaka-moist at napaka-lambot din niya. Hayaan na muna natin lumamig yung ating cake bago po natin siya alisin mamaya sa ating baking pan. Then habang pinapalamig natin yung ating cake, gagawin naman natin ngayon yung ating classic chocolate ganache. Then dito sa ating saucepan, ilagay lang natin yung ating cornstarch, yung ating cocoa powder, at saka yung ating condensed milk. Yung Alaska Classic pala yung ginamit ko dito guys. Mas maganda siya kasi mas malapot siya compared sa mga ibang brand. Then isang lata din ng water yung nilagay ko dito din sa pinaglagyan ng condensed milk. Dinimix lang natin ito guys hanggang sa ma-dissolve yung ating cocoa powder at saka yung ating cornstarch. Yung lasa ng ating chocolate cake at saka ng ating chocolate ganache, nagdedepende po yun dun sa brand ng cocoa powder na gagamitin natin. Syempre mas masarap kapag magandang klase yung cocoa powder yung gagamitin natin. Ang gamit ko dito ay yung Achievers na dark. Nilagay na natin yung ating saucepan dito sa ating stove. Then in-on ko lang yung heat niya guys sa mahinang apoy lang. Then continue lang natin yung pag-stir natin or yung paghalo natin hanggang sa lumapot na yung ating mixture. Unti-unti nang lumalapot yung ating chocolate ganache. Then kapag nakikita nyo guys, ayan kumukulo na siya or nagbabubbles na siya. Ayan, turn off na natin yung heat natin. Then ilagay na natin yung ating chocolate chips at saka yung ating butter.
continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa mag-melt na yung ating butter at saka yung ating chocolate chips or hanggang sa magiging smooth at saka glossy na yung ating chocolate ganache. Dapat ganito po yung magiging consistency ng inyong chocolate ganache. Ayan, lalapot pa ito guys or mag-set pa siya kapag malamig na siya. Then transfer lang natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Pwede nyo po siyang i-strain guys kung para mas smooth yung ating icing. Pero sa akin hindi ko na siya sinala or ni-strain kasi pangbahay lang naman ito guys. Then ito tatakpan lang natin siya ng cling wrap. Dapat nakalapat yung cling wrap sa ibabaw. Then palalamigin lang natin siya. Nilagay ko siya sa ref ng 45 minutes. Then ito naman guys, ito yung ating chocolate mousse. Naglagay lang ako ng konting cream dito sa ating chocolate chips. Then minay-crave ko lang siya ng 40 seconds hanggang sa mag-melt lang yung ating chocolate and minix ko lang siya. Bali heavy cream ko pala yung ginamit ko dito guys. Pwede nyo gamitin yung Everwhip na whipping cream. Then ayan, nag-melt na yung ating chocolate chips. Ayan, iset aside lang muna natin ito. I-beat natin ngayon yung ating cream cheese. Ayan, naglagay tayo ng cream cheese dito guys para mas masarap yung ating chocolate mousse. I-beat lang natin ito hanggang sa magiging creamy na yung ating cream cheese. Then, ilagay na natin yung minelt natin na chocolate. Huwag din po natin kalimutan na i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl para mahalo pong maigi yung ating ingredients. Ayan, nilagay ko na yung ating melted chocolate. Then, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa mag-well combine na yung ating cream cheese at saka yung ating chocolate. Ready na yung ating chocolate cream cheese na mixture. Then, iset aside lang muna natin ito. I-beat naman natin ngayon yung ating heavy cream hanggang sa medyo lumapot na siya guys or papunta na siya dun sa soft fix na stage. Ayan, hindi kasi natin siya pwedeng i-beat guys ng 100% kasi kapag nilagay natin yung ating cream cheese at saka yung ating chocolate mixture, baka ma-overbeat na natin siya, magtutubig na siya guys. Then ayan guys, ilagay na natin yung ating chocolate whipped cream or yung chocolate cream cheese mixture natin. Then i-mix lang natin ito hanggang sa soft fix lang yung ating icing. Then ayan guys, ganito lang yung dapat consistency niya. Medium fix lang ito guys, hindi siya yung stiff fix na icing para madali natin siyang mamaya ilagay dun or madali natin siyang spread dun sa ating cake. Ayan, tatanggalin na natin ngayon yung ating cake dito sa ating baking pan. Again po, pwede kayong gumawa ng dalawang ganitong cake or dalawang layer na 7x2. Yung baking pan pala natin guys ay 7x3 so hindi po siya napuno kaya 7x2 lang yung height ng ating cake. And then ayan, tinanggal lang natin yung ibabaw na part ng ating cake para flat, medyo flat siya tingnan kasi maglalagay tayo ng magla-layer tayo ng icing. Ito naman yung acetate, ayan pwede rin po siyang tawagin na cake color. Ayan, marami nito sa Shopee at saka sa mga baking store. Iba-iba yung height nito guys, may mababa, meron ding mataas. Depende po kung ilang layer yung gagawin yung cake. Ang height na ginamit natin ngayon na acetate ay 10 cm. Sinukat ko lang siya dito sa ating cake, then ginupit ko na siya. Then naglagay lang ako ng tape dito sa baba at sa ibabaw na part para hindi po siya bubuka or hindi matatapon yung icing na ilalagay natin mamaya. Nilagay ko lang sa piping bag yung ating chocolate mousse para madali po natin siyang i-pipe dito sa ating cake. Ito yung second layer natin. First yung ating chocolate cake, then ito yung second. Then i-pipe lang natin ito guys, then spread lang natin siya hanggang kaya natin siyang spread na maganda siya tingnan. Pwede tayong gumamit ng spoon dito para medyo madali natin siyang spread dito sa ibabaw ng ating cake. Ilagay lang muna natin ito sa ref or sa chiller kahit mga 35 minutes lang or hanggang sa mag-set lang yung mousse natin. Ito na yung ating classic chocolate ganache. Ayan, i-mix lang natin ito guys para mag-loosen lang siya, para medyo lumambot siya guys kasi nag-set nga siya dahil nilagay natin siya sa chiller. Then ilagay na natin siya ngayon dito sa pangatlong layer natin dito sa ating cake. Spread lang din natin ito pa hanggang sa magpantay yung layer ng ating chocolate ganache. Nilagay ko lang muna siya ulit sa chiller ng another 35 minutes bago ko ilagay yung ating pinaka-last layer. Then meron tayo ditong 100 grams na dark chocolate chips. Then naglagay ako ng konting oil. Ayan, then minay-crave ko lang siya ng 30 seconds guys hanggang sa mag-melt lang yung ating chocolate.
Then, ayan, pag melt na siya guys, ito na yung pinaka last layer natin. Ayan, kapag ganito na yung consistency niya, pwede nyo dagdagan po yung oil guys kung gusto nyo medyo mas malabnaw yung inyong chocolate. Then, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating pinaka last layer natin sa ating cake. Spread lang natin siya para maganda siya tingnan. Huwag din po natin kakapalan yung pinaka last layer natin na chocolate guys para hindi po tayo mahirapan mag-slice ng ating cake. Then, ito na yung ating cake. Nilagay ko lang pala siya sa fridge ulit ng 10 minutes para mag-set lang yung pinaka-last layer natin. Then, dito guys, pwede na kayo maglagay dito ng inyong logo sticker. Ayan, medyo maliit lang yung sticker natin guys. Wala kasi tayong medyo malaki. Kung meron kayong medyo malaki, mas maganda siya tingnan. Then, pwede po tayo mag-add dito ng ribbon para mas elegant siya tingnan. Lalo na kung pang gift natin ngayong Valentine's Day. Ayan, pwede ito guys. Ito na yung ating chocolate dream cake. Ayan, pinalitan ko lang pala siya ng ribbon guys kasi yung isang nilagay natin, dumudula siya dito sa ating acetate. Then kung pang Valentine's Day naman guys, palitan nyo na lang ng red yung ribbon para akma dun sa okasyon. Naubusan kasi ako ng red guys nung Christmas, kaya ayan na yellow na lang nilagay natin. Then ayan, titikman na natin yung ating chocolate dream cake. Ang sarap nitong cake na ito guys, lalo na kapag malamig siya. Ito yung cake na kaya kong ubusin na hindi ako mauumay. Ayan, kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay at sigurado ako magugustuhan nyo ito guys. Pwede nyo ibenta itong cake na ito guys ng 850 pesos, itong sa ganitong size. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.